Before, if you were there, say amen. Amen. Lahat ba na? Okay? Ato ang basahon sabay-sabay. Okay? So go sa verse 37 down to 44. Ato basahon sabay. And that verse 37, start, begin. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, and the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding on the mill, and the other shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. But know this, that if good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and what had have suffered his house to be broken up. Verse 44, we start begin. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Now so mag-aampo tayo. Let's pray. Lord, once again, thank you so much for your goodness. Salamat, Lord, sa pagtulunan. Kahit ang Lord God sa imong pulong. Salamat, Lord God, sa Biblia. Na always, Lord, naghatag na among kadaugan sa among kinabuhi. Lord, bless ang imong pulong this evening. Ikaw magatabang na mo, Lord. Ikaw maghatag o kadaugan. Use me, Lord, tonight. Kung naamay mga butang, Lord, na mga babag sa pagtuon sa imong pulong, we ask forgiveness. And we know, Lord, na wala gilain Ginoo na makasabot sa amuan. Wala lain, Lord God, na Ginoo na makahatag o kadaugan sa among kinabuhi. That's why, Lord God, karong nga gabi, akong pag-ampo, Lord, ikaw magauban, ikaw maghahatag na mong kadaugan, Lord God. And also, Lord God, whatever, kung unsay madunggan na mo, Lord, ma-apply na mo sa among kinabuhi. And Lord, we can do nothing apart from you this evening. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat kay Soon. Amen. Once again, mayang gabi sa tayo. Gabi naman, di naman hapon, no? Salamat kayo sa matag-usa. Dili ka magdugay because of time. No, ato nakita ni Soon for this evening. If Jesus were come tonight, no, kung wala nila kita nila, okay? So naa ato ang atong gitawag nga Ginoong Jesucristo nga nagaparemind siya kanunay nga ang iyang pagbalik, no, mubalik gid siya. And in the book of Matthew 24 ato nakita diha nga ingon ang Bible verse 37, apan sama sa mga adlaw ni Noe, mauman usab ang pag-abot sa anak sa tao. It talk about the Lord Jesus. Nagisgot na kay tungod diha kang Kristo nga mao ang gitawag nga anak sa Dios o anak sa tao. Ingon sa diha susama daw sa panahon ni Noah, katong sa diha nga gibuild niya ang ark, gihimo niya ang arka katong time sa una ang mga tao pod, no, wala po sila'y gitawag nga pagkagat sa Ginoo, wala sila kabalo nga naay judgment, naay maabot ka paghukom. Pero sa verse 38 ng Bible, kay sama sa mga adlaw nga wala pa ang lunok, sila nagakaon o nagainom, nagaminyo o nagahatag diha sa kaminyoon hangtod sa adlaw nga si Noe misulod ngadto sa arka. Nakabalo tayo soon ang naluwas gikan sa pamilya ni Noah sa diha nga arka gitukod niya sa diha nga arka ni baha na nilunok na gyud siya atong nasabtan nga naalay 8 ka tawo. For millions of people nga atong makit-an kadaghagan sa mga tao at that day, at that time, naalay 8 ka tao ang naluwas. O isipon na may igsoon gingon sa Bible kay tungod ang mga tao busy. Amo na nito po ron. Susama lang gyapon na karon igsoon ang mga tao busy, no? Dili lang ang mga unbeliever nga kung mo-invite ka ay basta busy man ko. Even ang mga Kristohanon, say luwas na, dugay na nga luwas. Naalang gyapon ang word nga busy. They were drinking, they were marrying, they were eating. Naay mga okasyon after okasyon, wala kay sila pagkagad sa pulong sa Ginoo, wala kay pagkagad sa panahon sa pulong sa Dios. And I believe so mo na ang kahimtang ato ang mga tao igsoon mao na ato makit-an nga ang mga tao nagadugay, nagagahi ang ulo, ang tao nagadugay, wala na kayo pagkagad sa Biblia. There are many people nga wala na nag-learn, wala na nagatuon sa pulong sa Dios. And you know, igsoon ato makit-an mga katawhan this evening, no, even tonight, na naay mga Kristohanon
Mas pilion nila nga maglipay-lipay sa gawas more than na naa sa simbahan. No, I'm not talking about the unsaved. I'm not talking about the unbeliever. Wala ko lang istorya sa mga unbeliever. I'm talking about the saved. Subo kay paminahon sa karon nga panahon. Dili na kayo makita ang mga luwas na nagahatag og panahon dira sa Ginoo. And I believe it's so on tonight ato makita nga ang pagbalik sa Ginoo hapit na gyud ay. One of the thing na masabtan igsoon sa pagbalik sa Ginoo igsoon mao ni ang mga tao susama sa pagbuhat ni Noah sa arka nga pipila lang ang naluwas tungod kay ang mga tao walay panahon nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Walay panahon nga magkaroon sila time dira sa Dios. Muna ato makit-an in time sa panahon ni Noah, the same thing na gihapon karon. Gi-mention dira, gi-istoryahan, gi-isgutan sa atong gibasa ganina nga sa susama sa pagbalik sa atong Dios. Mura ingana lang gihapon. Ang mga tao, busy kayo silang kinabuhi. Ang mga tao, walay pakialam. But the Bible says, igsoon, mubalik ang Ginoo. Ingon, the Bible, verse 42, ang magtagamay because of time. Verse 42, the Bible, busa, pagbantay kay kamo, wala masayon unsang taknaa ang inyong Ginoo muabot. No walay na sayon. Gimension pa diya nga ang pagbalik sa Ginoo murag kawatan. Nga walay bisan ang tagiya sa balay, wala kabalo kung unsa adlaw mangawat, kung unsa adlaw unsa orasa mo atake ang kawatan. So susama ang pagbalik sa Ginoo sa Bible igsoon, susama sa kawatan nga walay nasayon wala to. I believe this tanan na adre karon maski pagluwas na ka, tanan ta wala ta kabalo kanus mo balik ang Ginoo. Pero kabalo mo igsoon pili mo balik unyang gabi. Pili mo balik ugma. Pili mo balik for pila ka months, pila ka weeks. Kaya ang promise sa Ginoo, mubalik din siya. Mubalik siya. And then the Bible says, ingon sa diya, verse 42, yung diya busa, pagbantay, kay kamo wala masayon unsang taknaa ang inyong Ginoo moabot. Now, I believe it's so on. The second coming of Christ, it is a great event. Mauling pinakanindot nga event. Mauling pinakanindot nga mahitabo sa ato nga mga Kristohanon. Kita nga mga luwas, kita nga nagapadayon, nagapangalagad sa Ginoo. Mao ni ang pinakanindot nga event nga ato maagian sa atong ginawag nga kinabuhi. Patingon the Bible verse 44, look at verse 44 is on. The Bible says, therefore, be also ready. Busa kamo usab mangandam kaysa maungkat na nga kamo wala naguna-huna nga ang anak sa tawo nagaabot na igsoon. Hope this evening atong masabtan unsa na lang kaya kung mabawit ang Ginoo karong gabi. If Jesus were come tonight, unsa bay mahitabo? If Jesus were come tonight, unsa bay mo take place? Unsa bay possible nga mahitabo sa kalibutan? By the way, soon, di na ito ni matago sa pulong sa Ginoo ang atong manluluwas na si Hesus Kristo mubalik pag-usap. Ingon sa Bible in John 14, verse number 3, in my Father's house are many mansions. If we're not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Ingon ang Bible, mubalik pag-usap ang atong manluluwas. Kung mao lang gilisod, kiwa ginasahit nato, walay nakabalo nato. Kristohanon, paminaw, karon nga gabi I don't think so, kung mabalik ka na Ginoo karong gabi hope ka na prepare, amen? Kaya mo na Bible niya, verse 44, busa kamo usap mangandam. Kabalo ba ka? Ngano ang Kristohanon, daghang mga Kristohanon walay pakialam sa panimbahon. Daghang mga Kristohanon walay pakialam sa mga talag sa tao. Daghang mga Kristohanon walay suporta sa bulaton sa Dios. Ngano man na, tungod kay wala nila nasabtan na ang pagbalik sa Ginoo anytime mabalik ang Ginoo. Wala nila nasabtan na anytime basi ugma ang atong pagpanikamot ay nagsayang mali ang manikamot. Pero always remember, ang imong pagpanikamot wala ginay kapusdanan kung ugma mabalik ng Dios. Maski pag unsa imong na-build up, unsa imong nahimo, unsa imong nakabot, maski pag unsa kadaghan sa imong kwarta, unsa kalindot sa imong balay, sa pagbalik sa Ginoo wala gyud mabitbit.
Wala gito yung madala. Pero mauna kayo na karon nga gabi, samtang nagapaningkamot na, nagapaningkamot na sa atong pagitawag kapag panginabuhi. Nagapaningkamot punta nga nang saman, nagatuman, nagahimo o unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. And I believe dili na siya ingon nga imposible. Posible na, mahimo na to na. Kaya naman naaman tayo Ginoo. Naamay Dios. Una ingon Bible dia pagbantay, therefore be also ready. Usa kamo usab mangandam kaysa maungkat nga kamo wala naguna-huna ang anak sa tao nag-abot bilawig suon. Si Noah nagwali siya for almost 120 years. Ing anak kadugay ang iyang pagwali mahitungod sa baha, mahitungod sa ulan. Pero isipon yun mo kung unsa ka-wicked ang mga tao at that time. For almost 120 years, wala dyan mga tao nga na may pamilya niya, pero dili niya pamilya, wala dyan pamilya na isuon nga naminaw sa iyahan. Muna kung isipon mo ang panahon karon, ang panahon karon isuon, pakit-ani mo susama na sa panahon ni Noah. Ang mga tao ron, puro na lang sila ginawag, kalitay na lang nila ang ilang ginahuna-huna. Ang ilang nilang enjoyment, ang ilang ginahuna, ang malitay sila karon, okay na sila. Wala sila kabalo igsuon nga mubalik na ang Ginoo, hapit na mubalik ang Ginoo. Sa pagbalik sa Ginoo igsuon, daghan kayo posible nga mahitabo. Daghan kayo og posible nga ato makit-an muna itong mga puntos karon igsuon. What if He should come tonight? Kung sa kaya imatabo kung mubalik sa karon gabi. Number 1, dito magdugay because of time. Please open your Bible in the book of 1 Corinthians. Una nga, muna ang mga butang ato makit-an sa pagbalik sa Ginoo. If Christ will be come back, mabalik sa pag-usap diri sa kalibutan, look at this. 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 51 hangtod sa 57. Mauna, number 1, many things would happen suddenly. Now, sa pagbalik sa Ginoo, daghang mga butang may tabo. Mga butang nga wala pagod nato na experience. Mga butang nga wala pagod nato nakita. Mga butang nga wala ato ginahandom. But remember this, mao ni ang mahitabo sa pagbalik sa Ginoo. So naay mga panghitabo na suddenly dayon sa pagbalik sa Ginoo, pagpatong niya sa cloud. Look at verse 51. 51 verse 57. Mao na ingon ni Paul diha. Si Paul nakatag sa pamatuod. Look at verse 51, chapter 15. Basahon lang ko ingon ang Bible diri. Ingon sa Bible sa Bisaya, tanawa, ako mo pakita kaninyo og usa ka misteryo. Dili ang tanan kanato mga tulog, apan kita tanan usaman mga usap. Tanan ta will be changed. Pag-uhon sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo, mo ni may tabo. Tanan ta ma-change, mabag-o tanan sa kalit nga pagpamilok sa mata at twinkling of an eye sa katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta patingugon o ang mga patay pagabanhawon nga dili na madunuton o kita mga usap kay kini madunuton kinahanglan magsulob o pagkadili madunuton o kini nga may kamatayon kinahanglan magsulob o pagkadili mamatay. Look at verse 54. Busa sa diha kini madunuton makasulob na og pagkadili madunuton o kining may kamatayon makasulob na og pagkadili mamatay. Unya may tabo na ang padultihon nga nagasulat ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Look at verse 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Look at 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Look at verse 57. But thanks be to God who's given us the victory through our Lord Jesus Christ. So igsoon sa pagbalik sa Ginoo, ingon sa Bible tanan ta usaman will be changed. The first resurrection will take place. Ang unang pagabanhaw sa mga patay, ingon sa Bible igsoon, mauna ang mo take place. The moment na mapatong si Jesus Christ sa clouds, the moment na mo-trumpet, mo-tiyo ang trumpeta, the moment na atong madunggan ang trumpeta, the moment na atong makita si Christ in the clouds, the Bible says so on, it will be what? The first resurrection will be take place.
ang mga patay nga naa kang Kristo, ang mga luwas nga nangamatay ingon sa Bible pagabanhawon. Kaya naman, pulihan sila og unod nga dili na madunoton. Unod nga di na mamatay. Mga ito nibasa nila, verse 51 down to verse 57. Na igsoon living saints will be caught up and changed. Ang tawag igsoon sa verse 51 nga ang atong itawag nga kinabuhi is para sa gawon ka o ang atong kinabuhi will be mausap. And then, nahikaroon ka o bitawag nga lawas na di na madunoton. Now, many things will happen suddenly. If Jesus would come tonight, for example, karon nagawali na diri, nagasimba ka, sa pagbalik sa iyong automatic, ang atong lawas, it will be changed to incorruptible body. Amen? Muna ito sa Bible. At only the saved person, only the person who accepted Christ as their personal Savior, sila lang ang makaangkon ani nga ang iyang lawas i-change to incorruptible body sa gawon mo na. Ang rapture, put up sa gawon ka sa Ginoo, wahaon ka sa Dios, ang iyang mga linuwas, wahaon niya. Ang tanan ng mga luwas nga namatay, banhawon niya. Ang tanan ng mga luwas nga buhay ka, pagkabag-uhon, i-change ang iyang lawas into the incorruptible body. Now we will be exchanged corruptible bodies for incorruptible. Mauna, dayon-dayon na ha? O na, nindot tayo sa luwas, sa mga luwas na tao, the moment mabalik ang Diyos, the moment po ang atong lawas na change. Kaya gitawag nga padunoton, nga kung imong kusion, masakitan ka. Di ba? Pag ang imong lawas na change, dili na ka masakitan. If your body will be incorruptible na, ibig sabihin, magapos-lapos na ka sa mga wall. Ganun, di na ka mulapos diri. Incorruptible naman. And you know what? Dili ka mo, at sa tikas area nga, mulabay lang ka sa nagtawag ng mga wall, but instead of, wala na tayo sa kalimutan, because tanan ka, kuha na sa Ginoo. And remember of that, muli sa Bible, mauna ang mahitabo. Naitawag nga mahitabo suddenly. Sa pagbalik sa Ginoo, dili pa na yung Ginoo nga tagaan pag-chance ang uban. Sa pagbalik sa Ginoo, maybe it's too late. Kasi mo na lang pinakalas, ilang gitawag kang ginamitan. That's why, ngayon ang pahay mo na, many things would happen suddenly. Na ay mahitabo, dayon-dayon. Oo, na bakit nakabalok na sa mabalik ang Ginoo, mula atong kinabuhi karon, maligkamot ang before he come, before mabalik ang Ginoo igsoon, na atay nahimo para niya. Amen? Number 2, hindi na magdugan because of time. Atong abrians, 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 down to verse 18. Dili lang nga nay mahitabo suddenly, pero naay mag-end, naay maundang. If he came tonight, if he come tonight, and so on. If he came tonight, many things would end. Naay maundang, naay mga maundang ang mga butang. After only 1 Thessalonians chapter 4. So, blessing ka na igsoon kung imo giringkunan ang pulong sa Ginoo. Dako kayo ni kayo mo ana to. Chapter 4 verse number, look at verse 13 down to verse number 18. Ako basahon, sundi sa imong mga mata. Number 2 points on screen. If he comes tonight, if he came tonight, many things would end. Naay maunda, naay mag-end. Look at verse number 13. In the Bible, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not. Wala una maundang, wala na'y kaguol. Amen? Nindot kayo, no? Sorrow not, sa iyang pagbalik, wala na'y kaguol. In the Bible, as ye sorrow, even as others which have no hope. Look at verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, that is the gospel. Na aluwasta by because of believing the gospel that Christ was dead, buried, and rose again for the third day. Itungod ang atong mga sala, gibayaran niya, o kinsay mosalig niya, nakaangkon sa kaluwasan, muna yung sa Bible, muna karon gisuryahan niya ang mga tao nga nag-believe kang Jesus Christ, nga namatay, and nabatnaw siya again, even to them also which sleep in Jesus, will God bring with Him. Look at verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, what we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, may pagsinggit, with the voice of the archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Look at verse 17.
then we which are alive and remain shall be caught up together. That's the rapture. Caught up, sagawon ka, kuhahon ka sa Ginoo. Rapture tawag na. With them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with thee. With these words. Kaya soon, the Bible says, ingon sa diya, the moment na mubalik ang Ginoo. Ingon sa Bible, naay mga angels, magsagit, naay trumpeta, and then naan sa clouds, we met in the air. Kumbaga, igsoon, unsay pinakaunang pag-undang. Ang unang mag-undang igsoon is the age of grace would end. Wala kay grasya. The moment nga mabalik ang Ginoo, ang kaluwasan is not on, dili na siya by grace. And maybe wala na siguro maluwas. The moment when Jesus will come, ang book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 dili na epicted. Amen? Sa pagbalik sa Ginoo is not all about grace. Sa pagbalik sa Ginoo, it's on the age of grace will end. Wala na grasya, may tungkol sa kaluwasan. It's not all about the grace na igsoon. Always remember, karon nga panahon nga wala panibalik ang Ginoo, we are in the stage of grace. Gitawag ka nga dispensation of grace. Through faith, by grace, through faith, maluwas na. By grace of God, through faith, makaangkot ang kinabuhi nga walay katapusan. And you know what? Sa pagbalik sa Ginoo, wala na nang gitawag the grace. The grace will end. Wala na ilahin igsoon nga pag-asa ang mga tao karon dapat karon nga panahon nga wala panibalik ang Dios, karon dapat nila maangkon ang grasya sa kaluwasan. Kay nga naman sa pagbalik sa Ginoo, sa pagtugtog sa trompeta, sa pagsinggit sa mga anghel, giingon sa Bible ang grace would end. Maundang na. Igsoon mag-end na po ang mga concern kaayo sa material nga butang. If Jesus Christ will come, naa sa clouds, ang tanang butang nga naa nimo, yaan na nimo. Ang tanang butang nga unsay naa sa imuha karon, dili na nimo na mabitbit. Always remember, ang mga butang nga concern kaayo pa, ang mga butang nga gina-concern nimo, cellphone, sa kwarta, kung sa paano niyo kabisihan, internet, media, kung sa pato ilang kabisihan, tanan na, mag-end na. If Jesus Christ will come, mubalik ako sa diya nga naata lang sa gitawag na panganod, ingon ang Bible, daghan na kayo maundang sa atong kinabuhi. Ang mga butang na naa na to, biyaan na tanan. Ang mga pangandoy na to, biyaan na tanan. Mga na, as I said sa inyo kung mubalik ang Ginoo karong gabi, kung unsa man ang atong gihimo, gahapon, ganina, o mga pila katuig nilabay, what na good to? Yaan ito tanan. It will end. Sumuk lang usahay na, taas ikag pangandoy sa mong kinabuhi ba? Ang imong pangandoy, taas kaayo. Mao ni akong pangandoy, amon ko na ko ni, pero papakabos pangandoy, di balik na Ginoo. Sayang ang tanan. Amen? Naan na sayang, balik pangandoy. Ayaw sayang, dili, maayo ang pangandoy. Yes, okay ang pangandoy. Wala problema ang pangandoy. Basta nakahaog lang sa bubot-on sa Ginoo. Amen? Ayaw lang yun ang Ginoo. Ayaw lang yun i-bailo ang imong pangandoy sa imong Ginoo. Daghang mga tao ron, mga ibig mga Kristohanon, gikampyo nila ang ilang pangandoy sa Ginoo. Wala sila kabalo sa pagbalik sa Ginoo kana ilang pangandoy, dili nila kawitbit. Kana ilang maabot sa ilang ginabuhi, wala na kapuslanan. Mawala na from time to time ang Bible o istorya wala gibutang sa Ginoo unsa na adawa mabalik, pero kung mabalik man gyud siya anytime maabot gyud siya. Muna ito sa Bible. Faith would end. Wala ay makasakit. Kasi gibati ni mga kasakit, yaan na. Maundang na. Worry would be over for God's children. Ang kabalaka nimo mag-end na po na. Mawala na ang rapture igsoon kay gitawag nga pagbalik sa Ginoo. Kung tinuod ka nga safe, kung tinuod ka nga luwas, kani pagbalik sa Ginoo igsoon mao nga pinaka-nindot nga pangitabo sa kinabuhi. Mao ni pinaka kung usapan pa our blessed hope. Mao ni sa pagbalik sa Ginoo daghang mga pangitabo nga may mga pangitabo nga may tabo dayon and you know what? Sa Bible niya
if he came tonight, many things would end. Naay mga butang na maundang na. Maundang na tanan. Ang tanan na itong maghihimo sa kalibutan, kung tinuod ka maluwas sa pagbalik sa Ginoo, wala na, biyaan na nimo tanan. Kung baka unsay imong mabitbit, ang butang kung unsay imong gihimo para sa Ginoo. Ang butang kung sa diin, eternal. Kung baka unsay imong mabitbit, ang mga kalag na imong masangyawan. Kung baka kung unsay imong mabitbit, ang panahon nga ikaw naghatag kag panahon nga nagtudlo sa mga bata. Nay mga bata nga maluwas, nay mga young people nga luwas, nay mga adult nga luwas, mao na imong bitbit. Kaya naman, mao na ang imong makauban. Pero kada imong kwarta, kada imong sakyanan, kada imong gwapo nga balay, kada imong nindot nga professional o profession, kada imong nindot kayo nga tawag na kanang plaka or nga tawag nga plates or nga tawag nga recognition sa mga medalya nimo, tara na ibilin. Ang imo rin yung makauyog, ang katong tao ay mag-work out ug nakaangkon sa kaluwasan, maor na imong bitbit. And someday makita mo na. Mao na as believers, Christians, we don't give up. Wala talaga give up. Mukapot o kalang. Wala talaga give up na musangyaw sa mga balita. Kaya po'y usa katigulang akong na-meet ako itong last Monday. Nagto dali. Ako itong tigulang makapalit ka gaduol sa kuha. Saturday, tigulang akong masangyawan. Atong Monday na po, tigulang na po. Ana siya, nagsakay siya og tricycle. Ana siya nga, dan abot ko sa simbahan nga baptist. Idala siya sa may lakong kahoy. Ana siya, di mo ni mao, di mo ni baptist. Ano man sa simbahan niya nagsugad na Baptist, at ko sa samay, ito sa Katoliko, hindi man ni baptist, istingi man. Sa balista man yan, ni baptist rin, alawa. Dahil nakutahan na sila, asa simbahan rin ang baptist, ma'am. Ana sa dito, unahan sa ubos, at bang sa English natin sa naadong baptist. Abot sa dili, mga alas 3 na ito, mga alas sa buntag. Storyahanay nyo na kayo. Naabot ko sa punto nga, nagandang mga disibahan, kasimba siya o General Baptist. Nakatong last week lang, revival sa Mount Calvary, nakasimba po siya dito. Alam mo sir, imposible wala nagsangyaw sa imuha dito Imposible wala nagkuha sa imuha, isangyawan ka. Sa pastor, sa kadaghan, sa kahao dito, wala kinasangyaw lang ko dito. Wala kinagsura sa papaunsa pa makatog langit. Ano siya sa tuwa? Dito, isangyawan na po siya, gilate na po sa Ginoo, na-save siya. Alam ko, pag-itag simbahan, nagatuto sa karuwasan, alabil lang ka, na aming kaupan sa ladon, hindi ka mo simba rin. Nahibilipison, katong katao. 60 years old, kung una 65, kato sa sinta na siya, stroke. Dugos og lakaw, nagasungkod siya. Alam ko, ulit ka sa inyo hatay. Ayaw kalinti karong adlaw, September 22, 2025, na angko ni mong karuwasan. Kinagaan ako sa Bible, katong New Testament lang, yang gisulat, luwas, September 22, 2025. Kapalo ko igsoon, kung mabalik ang Ginoo karong gabi, mga kauban ako. Hilak siya, tulo yung luha. So, kagana ko, gagawa ang simbahan. Diri lang ako ang ng kaluwasan. Alam ko ba matay, hindi aksidente nga nabot kagari? Naagit plano ang Ginoo. Ngalo na kadali. Ibutang niya sa Bible, yang isulat. Naluwas, September 22, 2025. Anak ko Lord, kung mabalik na tarong gabi, pasalamat ka na ako yung makauban. And I believe that. Mao na ang kalag lang yun sa tao ang iyong mauban. Ang tarang butang mag-end na siya, wala na. Tarang butang mag-end na tarang yung mga pangandoy sa mga ginabuhi, mag-end na. Ang tarang yung mga ginagos sa mga ginabuhi, mag-end na. Wala na. If the Lord Jesus Christ will come tonight, kung sa atong pangandoy karon, mawala na tanan. Kung sa maghihimo gahapon, mag-end na tanan. Kung naatay kasakit karon, mag-end na. Kung naatay kabalaka karon, mag-end na. If Jesus will come tonight, it will end. Pag-undang na tanan. Ay kabalo ba kahit suon nga nung mga Kristohan wala ipakialaman na. Because they don't care nga ang ilang ang kalag sa tao, maoras yun na ilang mabitbit ba?
Wala sila kasabot nga every time kumubalik ang Ginoo sa time na Jesus Christ mubalik pag-usab, wala kay laing mabitbit ang katong tao nga imong gi-work out, ang tao nga imong gisangyawan, ang tao nga naluwas tungod kay gigamit ka sa Ginoo. Mao ra gyud na imong mabitbit ug ang tanan imong mga gihimo ani kalutana maundang tanan. Apoy maundang na. Kasakit maundang na. Ang kabalaka maundang na. Pati ang grace sa Ginoo maundang na. And that's why pray so blessing kaayo nga natasipahan marimay ta. Marimay ta. Nga is not all about the things of this world. Dili na siya nagabala sa mga butang ng ating kalibutan na tinuod sa pagbalik sa Ginoo. Di man ano ni ang pagbalik sa Ginoo na ay maundang. Na ay maundang ng mga butang. Next, number 3, because of time. Matthew chapter 4. Naamay maundang, naamay mag-end, naapoy magsugod. If He came tonight, wala akong pag-type, hindi na siya come, came dapat na siya. If He came tonight, many things would begin. Naay may tabo. Please open your Bible in the book of Matthew chapter 24. Now, if you are saved, pasalamat ka. Kung luwas ka, dili na ka makaagi ang gitawag nga tribulation. Pero may tabo Matthew 24 verse 5 down to verse 14. Ato agyan madali. Matthew chapter 24 verse 5 down to verse 14. Okay, Matthew 24. Now, many people nga iyan ang gigamit kay tungod lagi daw na ano na makita niya ang kinsay mo endure maluwas dili pala ugot. Ang kana kung kay istorya is mo ng istorya nga sa pagbalik sa Ginoo na ay matabo nga naay magsugod nga gubat. Okay, naay magsugod nga gubat. 7 years tribulation na sa book of Revelation chapter 6 dinato ta because of time. Naay pito ka tuig nga naay pito ka tuig nga mahitabo nga ang tulo ug tunga maghari ang Ginoo, tulo ug tunga pod maghari ang yawa. So that's why ato makita gabi kagubot, gabi ang panghitabo mo na makita. Look at verse number 5. The Bible says, "For many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many." Ano na karon? Uso na kayo na. Look at verse 6. "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Nagkagubot, gera. Wala na siya. "Sila ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Mao na ang sugod ha. Sugod pa lang nga. Mao pa lang nga pag-intro sa pagbalik sa Ginoo, pagkaugma ana o pagkadagdag ana. Pagkaugma, gubot na. Maanay gera. Look at verse 7. Sabi tabo, "For nation shall rise against nations." Gira na, batok na sa panibong kalibutan. "And kingdoms against kingdoms. And there shall be famines na ikagutom, pestilence, earthquake na iksukay nga linog in diverse places. All these are the beginning of sorrows." Mga ni ang sugod, nanay sugod nga, kasubo. Kasubo na igsoon sa mga tao nga wala nakaangkon kang Kristo. Mga tao na wala nakabaton sa kaluwasan. "They shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake." Kung naay mga Kristuhan, magtago-tago ano yan tayo, pagitaon, pamatyon mo. O na, ano yung book of Revelation, naan na itong itawag na mark of the beast, katong 666. Kita mga to, kung sa book of Revelation, yung siya nga naan ang mark of the beast, 666, di ka makapalit sa mga baligya, kung wala ka kung di ka magpartak o 666, mao na may tabo, it will begin, magsugod na sa pagbalik sa Ginoo. Suddenly, mao na may tabo yung suod, mao na may tabo. Look at verse number 11. And look at verse 10. The Bible says, "And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Kanang word na endure diha, dili na wala na diya ang mga luwas. Kanang word na endure diha, pagpabilin sila maluwas sila sa ilang physical. And I don't believe na mga luwas sila spiritual, abot lang, hindi man ako ma-sure. And I believe that kung sila bubarog yung sa Ginoo, magpakamatay sila sa Ginoo, masave pa siguro sila. Look at verse 14. "And this gospel of the kingdom," mga "shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall be the end come." Now, so on. That is the sign sa pagbalik sa Ginoo. That is the sign
sa pagbalik. Sige, look at verse number 18. Dito makitaan. Okay, natanan. Sa pagbalik sa verse 18. Neither let him which is in the field. Look at verse number chapter 21, verse 21. Look at verse 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Now, so on, the Bible says, na ay may tabo nga tribulation period. In the Bible says, 7 years tribulation period will begin. Christian will skip it, no? Dili ka na makaagi na. Kung tinuod ka kasi, kuwaon ka daan sa Ginoo bago mag-tribulation, bago magkitawag ka magyera, bago magkakaroon ka pestilence, o sa baliya, in the Bible is so Christian will skip it. Forces of lawlessness will take over world affairs, and the Antichrist will make his appearance. Mana mo appear na ang Antichrist. Mana yun nila, one world government, one world religion. Naanay usa lang ang gobyerno, naanay usa ka religion. And that kind of religion is Antichrist. Maglingkod diha si Lucifer, maglingkod diha ang tauhan ni Lucifer, and I believe that it will be happen. Mo may tabo ha? Sa pagbalik sa Ginoo. Sa pagbalik sa Ginoo na ay maundang, sa pagbalik sa Ginoo na ay magsugod, kagupot na yan. Bas kung sa ako ni magtago-tago, ani kalibutan na, di ka makatago. Di na ka mapalit. Natindahan, kung wala kay mark of the beast, wala kay 666 sa imong gitawag ng forehead, wala na, dili na mo na. Even magpalit kag asin, di na kapalit asin. Bitsin, bugas, di ka kapalit, kung di ka magpatatak. O yun sa Bible, ang tanan ng matatakan sa gitawag ng mark of the beast, di na pagpakato sa langit. Ingana kapait, ingana kalisod. Maulay matagaw ka man sa mga tao nga dili luwas. Pero ikaw kung luwas ka, di mo na magian. Because yun sa Bible, sa gaon ka sa Ginoo, danon ka niya sa langit. Huwag mo na may tabo. For the last points, number 4, if Jesus were to come tonight, kung ang Ginoo mabalik o karon gabi, many separations would come. Daghan kay masiparate. Daghan kay separation ang may tabo. Number 1, masiparate ka sa imong loved ones. If your loved ones dili luwas, for example, ang imong papa dili luwas, for example, ang imong mama dili luwas, o nga, ikaw lang ang luwas, pag abot sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, mo separate ka sa imong mama o papa. Giingon sa Bible, ikaw nga luwas, paon sa Ginoo, pero ang imong mama o papa nga dili luwas, magpabilin diri sa yuta. Ato nga ba ng Biblia? Look at this. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Mo na nagtabo na to. Tanan nga mga saint na atay gitawag nga judgment. Kani nga judgment, gitawag siya nga judgment seat of Christ. Og ingon ang Bible, dili ka mulatag sa imong mga account. Dili ka mulatag kung unsay gihimo nimo samtang buhi pa ka. Dili mo makit-an, no? The dead will be separated. Christian race first. Great will separate among living, loved ones will be separated. Muli bukat kayo, no? Salamat na bitayson nga kung ang imong ginikanan nakaadto ani simbahan na sangyawan siya. Kung tinuod man siya nga naluwas, kauban mo siya someday sa langit. Amen? Muli man kamo. Sa magbalik sa Ginoo, daghan kay separation. Kung ang pinakasubo ang imong pag-separate sa imong loved ones. Di man ka ikaw na sa langit, imong loved ones nabilin din sa yuta. Ang mga unsaved will be left behind. Mabilin sila. O niya ang mga luwas, kauban nila ang Ginoo. Look at 2 Corinthians 5:10. Ikaw ang Bible, 1 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. So, mauna ang mga judgment sa mga luwas. Walay unbeliever diha. Ang final judgment is the great white throne judgment. O na ang final judgment, kanang tao yun, hukman sa Ginoo. Pero sa kanila pagbalik sa Ginoo, na ay judgment sa mga saved. O yun ang Bible na verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Na kay madawat nga butang sa imong gihimo, sa imong gitawag nga kinabuhi, samtang buhi pa ka kalibutan na according to that he had done, whether it be good or bad. Verse 11, knowing therefore the fear of the Lord,
we persuaded men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. Like so on, ingon the Bible, the great separation is this: ang mga unbeliever magaling diri sa kalibutan. But you and I that are saved, naa ka sa langit, naa ginawag nga judgment seat of Christ. O ingon sa Bible, ang judgment seat of Christ, dito mo matubang mo sa Ginoo, tagaan mo mga crowns, mawito na ang mga Kristohanon luwas nga wala may gihimo para sa Ginoo sa kalibutan, maulawan na sila sa langit someday. Wala ang atong gihimo diri, wala diri ang reward. Kung winning ka, wala diri ang reward na. Tulo kag bata, sangyaw ka, hatag kag trucks, invite ka og tao, wala diri ang reward. Wala ka asa ang reward someday in heaven. Naay mga verse dito because of time nga tanan ka mo hatag kag account. Mo dala ka og tawag nga kung sa pa report pa. The moment you got saved, sa diha nga naluwas ka, isaysay sa Ginoo kung unsa ang imong nahimo para niya. And the Bible says, kung wala tayo nahimo, wala tayo madawat nga crown. Wala tayo madawat nga mga reward gikan sa Ginoo. No, kung imo gano'n siyang isipon igsoon, kani mga butangan ni, di na ito na ma-relate karon tungod kaya wala ka mga gano'n tabo. Pero ayaw pa butang may tabo ni. Muna to conclusion dira. Conclusion. Don't wait. It's too late. Ayaw paabot ang maulahi ang tanan. Kaalang dito pa ka mangabig o galag na naghatag at crown ng Ginoo. Do all you can to reach more souls. Kaya ang reward igsoon ang kalag. The moment na naay maluwas, naa kay part ang imong account, mabutangan na o gitawag na reward. By the way, mabata, nag-support ka og mission. We have local and foreign missionaries. Kaya kana ang mga missionary, nag-reach out og mga tao sa lugar na di na to ma-reach out. Ang ato lang gibuhat, naghatag lang taong kwarta, nagpadala lang tag kwarta para makakaon sila nito, dili sila maglisod-lisod. Kung siya may tapot nila ito, every person nga ilang ma-reach out, every person nga ilang masangyawan, every person igsuon nga ilang makabot sa kaluwasan na atay part. O kana siya, isay-say na siya. Makabot sa panahon na mabalik na ang Ginoo. O baka igsuon nga nung dili kayo ni kanang gitawag nga effective sa mga Kristohanon. Kung kansa na magkay ka. Wala ginato nasabtan ba? Anytime, pwede mabalik ang Ginoo. Don't wait. It's too late. Ewa pagutan na maulahi ang tanan. Kaya dilikat, no? Kung naapatay mga ginikanan, wala pa na say, just take your testimony, asking the Lord, pray for your parents, pray for your loved ones. Yan po sila. Kaya mo na itong mabantayan. For example, kung mabalik ang Ginoo karong mga alas 10. Tama na ito, mga alas 9 o alas 10. Di na sure ha? Utang lang na ito ba? Mabalik siya alas 10. Pinalanta ka oras, 1, 2, 3, pinalanta ka oras. Nakabalot ka, mabalik siya alas 10. Mula usahay, kumpiyansa lang, tatungod kay wala kayo nasayod sa pagbalik sa Ginoo. Pero sa pagbalik sa Ginoo, naay may tabo, naay maundang, naay magsugod, o naay masiparan, naay masiparin. Ang ato mga loved ones, kung pabilin siya sa kalibutan, at kung nakagaan pa silang chance sa Ginoo maluwas, masayip sila, pero kung wala agad, huwag tayo ng himo. Pero pinaka-the best time na maluwas sila karon, tungod kay ang kaluwasan grasya. Tungod ang kaluwasan regalo pa. Wala kay bayan. Anong kailangan ta maluwas? Because we are all sinners. Tanan tasan-an. Wala man ta nangawat, wala man ta nakapatay tao, pero inside in our hearts, in our atong itawag na pagkatao, at our nature, ang atong kinaiyan, ang atong pagkamakasala, wala perfecto nga tao. Tanan ta, naay sala. Kung ingon sa Bible, ang tungkol sa sala, naatay kamatayon. Maabot ang time, mamatay ka.
Pero ang Ginoo dili pwede ang sala sa langit. Wala na impyerno. Wala subok lang sa tao igsoon. Pasalamat na kita kay naay someone nga namatay para nato. Giula ang iyang dugo sa Kalbaryo. Gihatag niya iyang kinabuhi para kitang tanan makaangkon sa kaluwasan. Muna, dili kaluwas, get safe tonight. Kaya kung dili kaluwas, kung mabalik o niya alas 10 ang Ginoo, na, mabilin ka. Mabilin ka. Muna, karoon pa lang ang gabi, atong tunan ang pulong sa Ginoo. If Jesus will come tonight, kung saan kaya'y mahitabo. Mag-pray ka, ito ko itong ulo, ito yung atong mata, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat sa mensahe. Thank you, Lord, for allowing us. Lord, wala ka na mo na-experience sa imong pagbalik. Pagkabalo ni Lord God, isulti ang limudaan sa imong pulong. Na sa imong pagbalik, Lord, agad mga pangitabo, mga mahitabo, Lord God. Na ay maundang, na ay magsugod. Those, Lord God, na ay gitawag na separasyon between the saved and the unsaved. Lord, tonight, kung mag-bless imong mga katawhan, Lord, nabangin ni magkaroon pa yun ni daghan pang nakalag, Lord, na among mabit-bit, Lord God, magulong diha nimo. Lord, wala gid ni mahimo because sa among tawhanon nga kusog, Lord, di mo makaya mahimo ang tanan. But Lord, tonight, we surrender everything into your hands. Lord, bless your people. Kung maghahatag na naugan, Lord God, tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Ikaw sa ulo, iksoon, iyong sa mata. At ang inukuha ng ulo, iyong atong mata. Why? How about if God will come tonight? Unsa kaya ang possible o unsa kaya atong mahimo kung ang Ginoo mobalik pag-usap? Atong nasayran ganina, wala na ako itong ginagal o maayo tungod kay wala tayong oras. Pero those things na ay mahitabo dayon, na ay maundang dayon, na ay magsugod dayon. And then na ay separation dayon. O kada ang separasyon will be hold to our loved ones, will be carried to our loved ones, na maabot ang kamatayon silang kinabuhi patulong sa impyerno. Pero ikaw, karon nga naandri luwas na. If you are here tonight, don't wait, it's too late. Ayaw paabuta na maulahi ang tanan. Don't wait before it's too late. Do something. Have a vision. Have a time for tonight. And I believe ang Ginoo magtabang nato. I believe ang Ginoo maghatag kadaugan nato igsoon karon nga gabi. And as we continue our invitation tonight, between you and the Lord, and I believe ang Ginoo gyud nakabalo sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo kabalo sa tanan. And I believe ang Ginoo lang gyud nakabalo sa atong kinabuhi tonight. If Jesus will come tonight, unsa kaya ang dili mahitabo? Na ang tonight so importante kayo ang mga butang. Butang ko sa diin, dili na mahitabo pag-usap. Ang judgment nagtabo na kausa sa time ni Noah. Then the second judgment tonight is our sa atong gitawag nga age. It will come na wala na gyud tay mahimo sa atong mga loved ones. Don't wait before it's too late. If God really spoke to your heart tonight, the altar is open. Why not to come to the altar and thank the Lord? Lord, thank you for salvation. Lord, salamat na dili ko mo undergo o tribulation period. Lord, salamat